So siguro nabanggit ko na lahat ng presyuhan tungkol sa document printing. Siguro mag-move forward na tayo. Dito naman tayo siguro sa calling card. And ang ginagamit ko dito minsan vellum board and minsan yung double-sided na photo paper. Kapag ka maninipis lang yung ginagamit ko, sharp edge lang, ibig sabihin yan, rectangle lang siya as in, matulis yung pinaka-kanto niya, 250, isang print lang yan. And ayun na, 100 pieces, napakadali lang gawin yan, 'di ba? Kaya sa halagang to, medyo hindi na ako umaangal pa. Kahit pa paano medyo may kita-kita na dyan or may tubo-tubo na. And minsan mga tropa, kapag gusto ni customer na round yung edge or yung pabilog yung edge, 300. And kapag gusto niya na laminated, kapag manipis lang, as in 350. Nag-stay na ako sa presyuhan na ganyan kasi mga tropa Nasa sa inyo kung gagayahin nyo yung mga ganito. Pero kung medyo gusto ng customer natin, medyo mga makapal-kapal or 200 to 220 GSM, 300 yung ganyan. One side print lang. And kapag round yung edge, 350. At kung gusto ng customer natin na laminated, 400 yung sinisingil ko dyan mga tropa. Ayan, tignan nyo na lang to. Nasa sa inyo kung gagayahin nyo to. Kapag back to back naman, kapag manipis lang, 350 yung sinisingil ko. Kapag ganyan, hindi naman nakakatamad yan Kasi ilalapag mo lang naman yung photo paper dun sa printing machine mo. Bilis lang yan mga tropa. And nasa sa inyo kung gusto nyong taasan pa to. Ako hindi na ako nagdagdag pa ng presyo dito Nag-stay na talaga ako dito. And kapag gusto naman yan na two-side print na manipis lang tapos laminated, ayan, 500 yung singil ko dyan. Ang madalas ko na customer dito, yung mga lawyer or mga attorney na mga tropa ko at yung brother ko nga na attorney, ayun yung madalas ko na customer. Ang gusto niya yung manipis lang. Pero one time, ang binigay ko na sa kanya yung makapal, mas nagustuhan niya yung makapal. Kapag makapal naman, 600 yung singil ko doon. Ang madalas ko ng mga customer dito, ayun nga, mga attorney. Kasi nga, yung brother ko, lawyer, tapos ni-introduce niya ako sa mga iba pang mga kapwa niya lawyer sa akin na nagpapagawa. And netong mga nakaraan, na-introduce din ako sa mga, alam niyo yung mga tawag niya to, mga insurance. Ayun, meron na rin ako mga customer na nagpapagawa sa akin ng mga insurance company, yung mga agent, mga tropa ko, yung nag-chat sa inyo, halimbawa, best, may insurance ka na ba? Ayun, yun yung mga customer ko dyan, mga tropa. Usually, back-to-back print yung pinapaprint nila sa akin. As in, minimal lang yung pinaka-design nila. Kaya nagugustuhan ko. And minsan, namumurahan pa nga sila sa presyuhan ko na ganito Kasi sa iba nilang pinapagawan, ang mahal nga daw, parang around 750 pa. Kaya ako, okay na ako sa ganito kasi kahit papano, may kita na rin. Tsaka nakikita ko naman yung mga design nila, minimal lang. Kaya ang dali lang ikat at ang dali lang mag-print ng back-to-back printing. And eto sa presyuhan na ganito, halos ganito din yung singilan sa mga hang tags or sa mga tags, sa mga wedding na souvenirs, yung mga sinasabit-sabit doon. Ang singil ko doon usually 400 up to 450 sa mga hang tags na mga ganyan, sa mga clothing, mga customer kong may clothing, mga tropa kong may clothing, ayan. And syempre kahit papano nagbibigay tayo ng discount, minsan nagbibigay ako ng discount na 50 pesos dahil syempre nai-introduce din tayo sa mga ibang tropa nila na may clothing din. Etong calling card na to, eto yung parang pinakapundasyon ng into hang tags. Ayan, maglalagay na lang ako sa screen ng hang tags kung ano yung binabanggit ko. And siguro sapat na to, mag-move forward na tayo sa sticker printing. Kung may mga na-miss out ako, i-comment nyo na lang dyan sa ating comment section or message nyo ako kung gusto nyo magtanong-tanong tungkol sa mga pricing, di ba? And antayin nyo lang yung response ko kasi dami nang nagme-message. Medyo natatabunan. And mga tropa, dito naman sa sticker, ang ginagamit ko vinyl sticker and syempre meron akong tinatawag na 100 pieces package. Ang singil ko sa ngayon ay 550 na siya. 100 pieces. Nasa sa inyo kung gagayahin yon mga tropa. And mga tropa, kung gusto nyong sumingil ng as in per A4 or yung isang ganito, kagaya ng ganyan, halimbawa, ang ipapaprint lang, isang peraso. Hindi ako nagpiprint na ngayon ng isang peraso Minimum 5 or minimum 3. Pero ang singil ko sa isang sheet ng vinyl, laminated, nakadepende sa'yo kung glossy,
or matte, 75 pesos na yung singil ko. Dati kasi nung nagsisimula ako, 50 pesos yung singil ko dyan. And napapansin ko, medyo parang hindi worth it yung 50 pesos. Talagang ang tagal mo siyang gagawin, masasagap mo yung init ng laminating machine, hindi talaga worth it. Kaya nag-set ako ng minimum. Kung ayaw nyo ng minimum, okay lang sa akin, hindi pa ako pagod, hindi ko gagawin yan. Basta may minimum ako. Sa mga tropa ko, 3. Nagmi-minimum ako ng 3. Sa mga customer, 5. As in, 75 pesos ang singil ko dyan. Pero mga tropa, kapag ganito na, or yung isang buong sheet, pero iba-iba yung design, ang singil ko dyan, 100. Ang singil ko sa 75, pare-parehas ng design. Kasi mabilis lang ikat yan. Pero kung iba-iba na yung design, mga tropa, sa isang A4, 100 na yung singil ko dyan. At minimum 5 sheets. Pero syempre, kapag madami namang ipapaprint si customer, minsan binibigyan ko ng discount. And naiintindihan naman nila kasi nagtatanong din sila sa mga ibang printing shop eh. Alam niyo yung mga customer na yan, hindi kayo yung pagtatanungan lang yan. Ang daming pagtatanungan yan hanggat makakuha yan ng mura pero quality. Ako mga tropa, inalis ko na kahit paano yung salitang mura. Nandun na ako sa saktuhan lang eh. 'Di ba? Bilang hobbies, dahil syempre wala pa naman tayong mga business permit ng ganyan, and hindi naman ganun kalakihan yung kinikita natin, sumasapat lang naman na bumabalik yung puhunan natin, may kakarampot na tubo, okay na yun, no? Ayun nga, 100 yung singil ko sa ganyan. And again, sa 100 pieces, 550 yung singil ko. Eto, napakasuki ko to. Eto si Bert Fortes Vlog, kung kilala nyo tong vlogger na to. Eto yung pinakasuki ko. Tsaka sobrang bait niyan, tsaka sobrang sipag din neto ni Bert Fortes Vlog eh. And mga tropa, syempre hindi naman lahat makakapag-avail ng 75 pesos na sticker. Meron din akong tinatawag na, alam nyo na normal sticker lang, yung using photo sticker. Ang singil ko na doon mga tropa, 35 pesos. Dati kasi ang singil ko doon 30 pesos lang. Pero pwede nyong singilin up to 50 pesos mga tropa. 35 to 50. Nasa sa inyo. Basta magsiset kayo ng minimum. Ako, nagsiset ako ng minimum doon, 10 sheets. Para dun sa 35 pesos, 10 piraso, 350 na yon kahit papano. And sa mga ganun naman, napakadali lang naman usually ikat eh. Kasi kapag mga ganun, na kailangan nila budget meals lang or yung mga pang sticker label lang sa mga frozen food, square lang yan usually. And halimbawa sa mga product nila sa mga chili oil, ayan, 35 yung single ko dyan. Pero nakadepende mga tropa kung gagawin yung 50 kasi pwede pa. Ginawa ko lang talaga yung 35 pesos na yun para affordable kasi dito sa lugar namin medyo mahal din yung bilihin eh. And nakikita ko baka alam nyo yun, maliit lang din yung kitain ng mga ibang customer. Usually mga suki ko doon, yung mga chicken pastil and yung mga frozen food, yung mga longganisa na nire-repack, yung mga kung anik-anik na mga tinitinda nila na mga frozen, no? Gamit ko doon, photo sticker. Yun yung budget meals ko. Kasi may mga ibang shop na nagpiprint din ng ganun eh. Minsan 20 pesos yung singil nila. Kaya hindi na ako lumalaban pa dun sa 20 pesos. Basta nag-stay na ako sa 35 para syempre kahit papano, win-win situation. Hindi ako nagpapatalo, wala akong pakialam sa mga iba na 20 pesos yung singil. Basta ako 35 ako sa photo sticker or yung mga pang product label. And mga tropa, hindi ko na yun nilalaminate mga pang product label as is na yun. And kung gusto nyo na pang product label yung mga vinyls, ang singil ko dyan 65 pesos up to 60 ganyan. Pero hindi ko nilalaminate yon. As in vinyl sticker, ayun na yon, rekta. Syempre ang ginagamit ko doon ibang brand, hindi iTech, iba. Hindi iTech yung ginagamit ko. Humahanap ako ngayon so far ng mas mura sa iTech para mas affordable at kahit papano may kita tayo. Mahirap kasi mag iTech for product label, lalong-lalo na medyo kuripot yung customer mo. Kaya syempre minsan ginagamit ko yung Quaff na bago, okay naman so far. So far wala pa namang nagrereklamo dun sa Quaff na vinyl for product label kasi waterproof naman siya ngayon. Nasubukan ko na at na-vlogs natin. So kung may katanungan pa kayo tungkol dito sa mga sticker pricing, meron na akong video kasi na ginawan to eh. May nagawa na akong video nito na specific for sticker printing. Panoodin nyo na lang yon. And sa mga decals printing, as is, ganun pa rin yung presyuhan ko. Siguro ilalagay ko na lang sa description yung singilan
tutorialan ko or video tungkol nga dito sa mga sticker printing kung hindi pa sapat etong nabanggit ko kasi medyo mahaba na yung vlogs natin. Next naman natin etong all time favorite kapag ka mga photo paper naman tayo.